Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So, merong nag-forward sa akin ng post, no? Nagva-viral daw ito. I don't know kung na ano nyo na, no? Regarding sa pagkakaroon ng AFAM. Ito kasi yung post. Sabi dito sa post, no? Ako ha, walang panghuhusga naman dito, no? Sabing ganun dito, flex ko lang yung kapatid kong nireto ko sa AFAM. Kapatid niya daw, nireto niya daw sa AFAM. Sobrang proud ako kasi yung dating hindi siya halos makapag-grocery kasi walang tira talaga sa sweldo niya. Tapos panay inom lang ng Pinoy na ex niya. Kung mag-grocery, sobrang tipid as in puro tingi-tingi at budgeted talaga. Ngayon, may AFAM na siya. First time niya mapuno ang big push cart ng pinamili niya partida, hindi na niya tinitingnan ang presyo ng binibili niya. What's the lesson here? Why stay in a place or person that you are not valued? Know your worth. Do not settle for less daw. Mag-iisip lang ako ng konti ha. Ano daw masasabi ko dito? Habang nag-iisip ako, i-comment nyo sa baba. Kasi ang sabi dito, flex niya lang daw yung kapatid niya na nireto niya daw sa AFAM. So meaning, pinaasawa niya sa AFAM yung kapatid niya. Sobrang proud ako kasi yung dating hindi siya halos makapag-grocery kasi walang tira talaga sa sweldo niya tapos panay inom lang ng Pinoy na ex niya. Kung mag-grocery, sobrang tipid as in puro tingi-tingi at budgeted talaga. Ngayon, may AFAM na siya. First time niya mapuno ang push cart ng pinamili niya. Partida, hindi niya na tinitingnan ng presyo ng binibili niya. What's the lesson here? Why stay in a place or person that you are not valued? Know your worth. Isip lang ako ha. Hindi, ano bang, kasi sa akin, men, parang hindi siya ka-flex. Parang pinagmukha mo naman timawa yung kapatid mo, men. Parang, ang after nyo lang ba pera? How about do sa relationship nila? May masasabi ka ba na swerte? Kasi nire-respeto yung kapatid ko. Alam mo, may intindihan ko halimbawa kung ang sinabi mo dito. Flex ko lang yung kapatid ko. Nakahanap siya ng true love sa AFAM. Ginagalang siya, nire-respeto yung pagkababae niya, mahal na mahal yung mga anak niya. Kasi, I don't know kung nagpapakatotoo. Kung nagpapakatotoo lang siya or what, no? Pero, men, masakit sa tenga eh. Para bang ang nangyari, mag-affirm ka ba para umangat ang buhay? Ano, pinagmukha mong gold digger yung kapatid mo? Yun ang nagigets ko message. I know. May something na hindi pagiging gold digger sa ibig niyang sabihin. Pero kung iisipin mo kasi, ganun kasi lumalabas eh. Alam mo, ang pangit sa culture natin yan. Lalo na yung mga post na nakikita ko, no? Yung nakapangasawa ng apam. Tapos, kapag kakain sa labas, kasama yung buong angkan. Hindi siya nakaka-proud, nakakahiya siya, men. Lalo na ito, ginawa mo namang kawawa yung kapatid mo niyan. Na para bang, ano ba yung kapatid mo, patay gutom? Kaya pumatol para may maibili ng pangangailangan ng pamilya niya? Hindi siya magandang flex. Hindi siya magandang flex. Parang tinuturuan mo, no? Oy, kayo dyan na
may tamad na asawa, maghanap na rin kayo ng APAM. Kasi parang nakalagay, do not settle for less eh. Magtitiis ba kayo dyan sa asawa nyong construction worker lang? Na ano, kasi hindi naman ganun yung ano eh, yung relationship eh, 'di ba? Parang ano ba yung sabi sa comments? Sabi dito, dati nag-aalala siya palagi baka mahal na ang nasa pushcart. Madalas binabalik ang item sa shelf kasi mahal. Sabi nitong isa, no, ni Marian, this is not the real flex. Parang pinagmukha mong dahil nagka-apam yumaman. Wrong mindset yan, oo nga. 'Di ba? Wag sana gawing palabigasan ng AFAM dahil dahil naka-low ng dignity sa mga Pinay. The real flex is yung coming from your own hard work. O pwede, no? Pwede sabihin, bless lang ang kapatid mo na nabigyan ng partner na supportive at generous. Yung taong kaya siyang mahalin at alagaan. Yes, mas maganda yon, no? Kasi yung ano yung pagbibili na yan, parang pinagmuka mo talaga na ano eh, na para lang may maipambili. 'Di ba? Kaya nga ano eh, masakit sa tenga eh. Ang hinahanap kong ka-flex-flex, nagkaroon ng kahit man lang gwapo, no? Sabi mo nagkaroon ng gwapong afam ang kapatid ko. Yun na lang. Huwag mo na sabihin kasi yung yes, kung totoo man to, no, yan yung mga bagay na hindi na dapat finiflex yan. Kumbaga, kusa ng may isip ng tao kasi yan eh. O, apam, swerte. Diba? Na dahil, ano, pero yung i-elaborate mo pa na parang ginawa mong timawa. Di ba, men? Pag may afam na talaga, sis, di na natingin sa presyo. Tsaka isa pa ito, men, no? Insulto ito sa mga ibang nakapangasawa ng foreigner na hindi dahil sa ano eh, hindi dahil sa pera eh. 'Di ba may mga kababayan tayo na for example OFW, no? Nagtatrabaho siya ng ano ng masipag or marangal. Nabigla siya nakilala ng foreigner doon, 'di ba? Na nagkainlaban sila, bonus na lang yon kung halimbawa yung foreigner na yun ay mayaman. Bonus na lang yon. Ang pinaka-highlight dapat doon yung nagkakilala kayo, na nagkainlaban kayo, nagkagustuhan kayo, na dahil minahal ka nung foreigner kasi nakitang hardworking ka or nakitang maganda ka. 'Di ba? Yun kasi ang ka-flex-flex eh. Hindi yung dahil inano ka dahil sinendan ka na maraming pera. Yun kasi nakakahiya dun eh, no? Yung pinakasalan ka dahil sinendan ka ng maraming pera. Hindi siya magandang tingnan. Well, buhay nila yan, ano? Kasi may magsasabi, alam mo, pakialam mo buhay. Eh, nilagay kasi nila ito sa public. Kaya napakomment tayo. Hindi naman lahat ng AFAM ay ganyan ang mindset. At marami na pa ding Pinoy na responsible. Kung may na-bless for having an AFAM, meron ding na misfortune. Oo, totoo to. Natutulfo pa nga eh. At may marami pa din namang binibless with Filipino men. It's not always greener in the other side of the fence. Mas mainam dyan, build yourself, first get established financially on your own para kahit anong nationality pa man mapangasawa mo, maging Pinoy man o AFAM, marunong kang tumayo sa sarili mong paa. Pero good for your sister though. Sabi niya gano'n. Ganito sana ang ginawa ko sa mga kapatid kong babae kaso ayaw pa din nila, Pinoy pa din. Ang problema kasi doon yung culture eh, 'di ba? Minsan mabibigla ka, iba pala yung culture. Marami akong nakikilala na ganyan eh. Yung parang, syempre, sanay ka na Pinoy yung, ano, tapos biglang makukulture shock ka, no? Iba yung kultura nung, hindi lang AFAM, no? When you say AFAM, US yun, di ba?
Tama ba ako? Kahit ibang lahi, 'di ba? Na hindi sanay. Meron akong na ano, alam na issue, nagkahiwalay sila dahil sa paggamit ng kutsara. Kasi parang dun sa lahi nung boyfriend niya, ano, parang disgusting gamitin ang kutsara sa pagkain. Parang pig ka daw pagka ganon. May mga ano talaga eh, malaking responsibility kasi iyan din eh. Hindi lang, ang akala kasi nung iba, apam, nag-shower na yung pera. Hindi. May adjustment ka rin gagawin doon. 'Di ba? Kung ano yung trip nung apam na yon, sakyan mo yon. Kaya mo. 'Di ba, men? Sabi ng isa, tang inang mindset yan. Pang manggagamit. Sorry, Ariel, talk lang. Hindi ba kaya sariling sipag para makabili ng sarili mong needs and wants? Kapag may perang involved sa isang relasyon na pang take advantage, hindi pagmamahal yan. I agree. I agree. Pag pera, pag pera ang sentro ng relationship or pinakasalan mo dahil may pera, I agree. Kasi, hindi, wag tayong plastic, no? Mas maganda talaga kung mapera yung yung mapapangasawa mo. Mas maganda talaga yon. Wag tayong plastic. Pero sana, secondary na lang yon. Secondary na lang yun, men. Kung mapera, 'di ba? Hindi dapat yun yung sentro eh kung bakit nagmahalan kayo eh. Yung parang dapat kaya mo siyang hiwalayan kahit may milyones pa siya, no? Kaya mong hiwalayan. 'Di ba? Ganun dapat ang mindset. Yung dapat ikaw yung hinahabol-habol. Mga babae ha. Ganun dapat ang mentality nyo. Itrato nyo yung sarili nyo as diamond. Mamahaling bato. 'Di ba? Na pag nawala kayo, luluha ng bato yung ano, yung iniwan nyo. Ganun dapat. Hindi yung parang kayo ay parang mumurahing metal lang kayo na ah, yung lalaki ay magnet na dikit kayo ng dikit. Na kahit anong ano, didikit pa rin kayo. Hindi dapat ganon, men. I know, mahirap ano. Pero pagka nagawa nyo ganon yung sarili nyo, ay nako. Sobrang swerte ng mapapangasawa nyo pagka ganon. Siyempre, marunong din kayo dapat tumayo sa sarili nyong paa. 'Di ba? Yun lang. Sa akin ano, nakikita ko naman na may konting pagsasalamin sa tunay na mundo to na kahit konti parang may positive naman dahil oo nga no, ngayon okay na si ate, wala ng problema financially. Pero hindi ba siya gagawing slave nitong kasi ano, naikwento ko na ba to minsan? Di ba nagwo-work ako sa Ace Hardware? Naikwento ko na to minsan. Regarding din sa ganire, meron kasing customer kami, bumibili ng welding machine. Foreigner siya, mataba siya foreigner. Na may bigote. Talagang puti. Siya, veteran siya. Veteran. Tapos nagkwentuhan kami. Ang bibili ng welding machine, kasama niya yung girlfriend niyang Pinay na mukhang probinsyana, then kasama yung tatay niya, si tatay. Ang biniling welding machine, syempre yung mamahalin, di ba? Yung dicer namin doon, tiba-tiba sa komisyon. Kasi sinubo niya yung mahal na welding machine, tas mga welding rods.
maganda naman yung usapan, mabait si Afam. Pero may isang sinabi siya na nagpanting ang tenga ko talaga na kahit ako na insulto ako para dun sa kay ate na babae. Kasi nung nag-uusap kami ni Apam, no, parang binilhan niya nga daw yung yung ng welding machine yung tatay para daw sa livelihood. Tapos sabi niya gano'n ganyan lang naman. Siguro, I don't know, no, kung hindi niya nare-realize na Pilipino din yung kausap niya. Tatagalogin ko na lang ha, pero ang words, ganyan lang kadali magmahal ng Pinay. Tapalan mo lang ng pera, susundin na lahat ng gusto mo. Na-offend ako nun, men. Napikon ako nun. Nagbago yung demeanor ko nun. Kasi nung una, nagtatawanan kami, no? Kasi veteran daw siya na soldier. Galing siyang Vietnam. Matanda na, may edad na si kuya eh. Vietnam veteran siya. Tapos yung girlfriend niya, di ba? Alam mo na. Naghanap siya ng partner. Tapos nag-trivia pa kami. Yung word na boondocks. Alam niyo yung word na boondocks? Galing yun sa Filipino term na bundok. Kasi nung World War II, yung mga Pilipino, pagka tinatanong saan nagtago, hindi alam ang English ng mountains. Ang sinasabi ng mga Pinoy, sa bundok, sa bundok. So ang iniisip ng mga Amerikano, boondocks. Kaya pagka boondocks meaning. Kaya kapag inano mo yung meaning ng boondocks, no, sa dictionary, ito yung ibig sabihin niya. Boondocks, wild dense brush, jungle, rural country, the backwoods. Kasi pag tinatanong yung mga Pinoy noon, saan kayo nagtatago pag dumadating na yung mga Japanese? Hindi nila masabi na sa bundok kami nagtatago. Sa mountains. Well, hindi nila alam. Kaya sinasabi, bundok, bundok, bundok. Kaya tuloy boondocks ang tawag ng mga Amerikano sa gubat, sa rural, sa probinsya. Taga-bundok ka, no? Taga-boondocks ka, no? Parang ganon. Yun ang napag-usapan namin nung wala lang, na-share ko lang. Yun lang, biglang nagbago lang yung demeanor ko nung sinabi niya na ganun lang kadali magmahal ng Pilipina. Tapalan mo lang ng pera. Gagawin daw lahat ng gusto mo, pati yung mga dirty. Alam mo yun? Tapos nagbago yung demeanor kong ganon. Ayoko namang umalis, baka sabihin bastos ako. 'Di ba? Kasi ako yung nag-entertain sa kanya noon eh. Tapos pati yung yung kasama ko din, yung sales assistant din mangangatwiran pa. Inano ko na lang yung paa niya. Sabi ko gano'n, wag mo nang patulan, boy. Pagkatapos itong transaction na to, wala na yan. 'Di ba? Kasi baka mamaya magkaroon pa ng iskandalo. Talagang nakaka-insulto sa sa kapwa natin Pinoy. Kahit na hindi ko kilala si ate. 'Di ba? Tapos nare-realize ko ganong kababa ng tingin sa kanya. Tapos nai-imagine ko, ano kaya yung mga sinasabi nito na pinapagawa dito na ginagawa ni ate daw lahat. 'Di ba? Nakakaawa. Anyway, no, sa mga ganito, kayo anong tingin nyo dito mga men, dito sa pinag-usapan natin? Okay ba yan na i-flex yan? Or hindi dapat? Yun lang po muna, magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.